Ika-4 at pang-5 ang babala ay tinatawag kong dila ang maliit na maninira. Ang mga salita ay makapangyarihang puwersa. Sasabihin sa Kawikaan 6, talata 2. Ikaw ay nasilo sa mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nahuli sa mga salita ng iyong bibig. At kung babasahin mo ang aklat ni James, inihahambing niya ang ating mga dila sa isang apoy sa kagubatan at ang apoy ng impyerno. Ang apoy ay nagdudulot ng pinsala, ang ating mga salita ay maaaring magdulot din ng pinsala. Isipin ang lahat ng magagandang nagawa ng sangkatauhan sa nakalipas na 2,000 taon mula nang isulat ni James ang aklat na ito. Lumipad kami sa buwan, lumikha ng mga teleponong maaaring tumawag sa mga tao sa kabilang panig ng mundo at kahit na lumikha ng mga gumagalaw na hologram. Gayunpaman, hindi kami nakahanap ng paraan upang kontrolin ang aming dila. Ang parehong dila na ginagamit namin upang purihin ang Diyos, madalas naming ginagamit upang pabagsakin ang mga tao. Ang aming mga salita ay tunay na mahalaga dahil ang mga ito ay may malaking bigat sa aming buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa amin. Dapat naming subukang kontrolin ang aming mga dila. Ang huling babala ay tungkol sa iyong panloob na bilog. Ang unang Korinto 15, versikulo 33 ay nagsasabi, huwag kang padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting moral ng pantay-pantay. Ang Kawikaan 16, versikulo 28 ay nagsasabi sa atin na ang isang masamang tao ay nag-uudyok ng hidwaan at ang isang tsismis ay naghihiwalay sa mga malalapit na kaibigan na nasa paligid mo ay makakaapekto sa iyo. Iyan ang babala na ibinibigay sa atin dito. Walang dalawang paraan tungkol dito. Ang masasamang kaibigan, mga kaibigan na hindi ligtas na mga kaibigan o mga taong wala kay Kristo ay sisira sa iyo sa espiritual. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ito ay upang sabihin na mag-ingat kung sino ang iyong papasukin at sa paligid mo. Dahil kung hahayaan mo silang maging malapit, ang masamang pakikisama ay sisira sa mabuting moral. Ang masamang samahan ay magbubunsod ng alitan at pagkakahati-hati at ang tsismis ay maghihiwalay sa matalik na kaibigan. Kaya't binigyan ka ng babala tungkol sa kung paano ka dapat makitungo sa mga nakapaligid sa iyo. Binalaan ka na kahit gaano ka kahusay sa tingin mo, nanganganib kang makorrupt. Dapat mo bang piliin na manatili sa makasalanang kasama